Isang mapagpalang araw, BSAD Filipino 2.1 at BSAD Filipino 2.2. Panibagong araw at panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago ang lahat, ay akin muna kayong kakamustahin. So BSAD Filipino 2.1 at BSAD Filipino 2.2, kamusta ang araw ninyo? No? So, naway nasa mabuti kayong kalagayan upang mapanood ang aking inihandang pre-recorded discussion. Para naman sa inyong attendance check, ay mayroon kayong bubuuhin na code kung saan ay meron akong ilalagay ng mga numbers sa kabuuan ng video. So halimbawa, ngayon, maglalagay ako ng code dito na 1. Sa susunod naman na mga minuto ay nandoon ang code 2 or 3 or 4, no? So, hanggang sa panghuling bahagi ng video. So, nararapat lamang na hindi nyo ito i-skip, no? Dahil ito ang magsisilbi ninyong attendance. At huwag nyong kakalimutan na i-comment ito sa ating comment section. Dahil doon ko pagbabasihan kung kayo ay nanunood nga ba talaga o hindi. No? So, naway naliwanagan kayo, class, no, sa ating paraan ng ating attendance check. Sa ngayon, kilala nyo ba kung sino yung nasa larawan o kilala nyo ba siya? Familiar, no? So, siya si Dear Charo o ang famous na palabas na MMK. So, class, maaalaala mo pa ba? No? So, maaala mo pa ba ang nakaraan? Huwag muna tayong mag-move on, no? So, ating balikan ang nakaraang diskusyon, no? So, ang nakaraang diskusyon ay patungkol sa makrong kasanayan sa pagsulat, kung saan ito ay mahalaga sapagkat ito ay gumagabay sa mga manunulat na makabuo ng malinaw, organisado at makabuluang content sa kanilang sulatin o babasahin, no? So, dito natin nalaman noong nakaraang diskusyon ang proseso o mga hakbang na dapat talagang sundin, no, at hindi isa walang bahala para maging matagumpay ang ating pagsusulat. So class, no, so alam ko namang lubusan na ninyo itong naintindihan kaya hindi pa ako magtatanong pa, no, hindi na ako magtatanong pa, no. So, panibagong araw at panibagong paksa, no? So, bago tayo tuluyang formal na magsimula sa ating talakayan, ay syempre, mayroon akong inihandang isang aktibidad, no? So, ang aktibidad na ito ay tinatawag kong Sinimoto, no? Hatid ni Binibining Balani. Alam kong familiar na kayo dito dahil nakita na natin ito sa It's Showtime. Ngunit ang aking Sinimoto ay kakaiba dahil dapat gagaya tayo kay Kuya Kim. Bakit Kuya Kim Binibini? Dahil isa siya sa matanglawin, no? So, mapagmatsyag at mapanuri, no? So, sa ating panonood ay dapat nating gamitin ang tikas ng ating pananaw at pandinig upang makuha ang nais iparating ng 3 video clips na aking ipapakita, no? So, gagamitin nyo ang pagiging matanglawin ninyo upang inyong makuha ang mensahe ng 3 clips na aking inihanda at kung ano ang pamagat nito. Pamagat at mensahe ng 3 video clips, no? So, i-comment nyo lamang ang inyong mga kasagutan. So, sa mga magko-comment ay mayroon kayong mga puntos na aking ibibigay. Maliwanag lang ba, class? No? So, naway, naintindihan nyo lamang ang ating mechanics para sa ating aktibidad na Sinimoto at gumaya kay Kuya Kim na maging matanglawin. Ang tanong, class, handa na ba kayo? Kaya naman, sit back, relax, at maging matanglawin. Huwag kalimutang maging mapanuri, mapagmatsyag sa inyong panonood. Enjoy watching! Matatanggap ko lahat dahil kaibigan mo ko eh. Oh yes! Kaibigan mo ako! At di mapakali. Kaibigan mo lang ako! Makatingin. Sana'y huwag That's mo all I ever na was, Eunice. palipasin. Your best friend! And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend! Ibang dapat sa akin. Hindi mo naman ito makikita eh. Kahit kailan hindi mo ako kayang mahalin. Dahil pa sa isang kaibigan. Inggit na inggit ako sa iyo, Bobby.
Pero bakit parang galit ka? Pero bakit kasalanan ko parang kasalanan ko? Sa totoo lang naman ako ngayong inggit na inggit sa inyong lahat. Kasi meron kayo ng mga bagay na sana meron din ako. Sana meron ako ng maternal instinct mo. I wish I had your charm and innocence. Sana naging adventurous din ako kagaya ni Alex. Sana nagkaroon din ako ng sense of humor mo kasi bentang-benta yun sa akin eh. Bentang-benta rin kay Mama. Kaya nga siguro lahat ng atensyon niya nasa iyo. Are you saying that I'm unfair? No, Ma. I'm saying you have your favorites. Palibhasa kasi alam na alam mo kung paano ako kunin eh. Isang ngiti, isang kanta, isang akap, isang sorry. Wala. Umiikot na ulit ang mundo ko. Time's up! Magaling, class! Alam ko na kayang-kaya niyo yan, kaya naman aasahan ko na nahulaan niyo ang mga pamagat at ang mensahe na nais iparating na 3 video clips, no? So, aasahan ko sa inyong mga comment kung ano nga ba talaga ang mensahe nito at ano ang pamagat. So, batay sa ating isinagawang aktibidad, ang ating paksang tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pagtuturo at pagtataya ng makrong kasanayan sa panonood. Ngunit bago ang lahat, class, ay meron muna akong mga ipapaalala para maging smooth ang daloy ng ating diskusyon. Una, class, ay panoorin ang aking inihandang pre-recorded discussion sa nakatakdang oras ng inyong online class, no? So, ipopost ko to at naway inyo itong panoorin sa mismong oras ng inyong online class. Pangalawa naman ay huwag mag-atubiling makilahok sa mga inihandang surpresang aktibidad. Yes, class, mayroon akong mga inihandang aktibidad dahil hindi lamang ang mga aktibidad ay naihanda ng personal o face-to-face at maging pre-recorded discussion. Kaya naman, class, ay humanda kayo sa aking mga surpresang aktibidad, no? Huwag nang magulat, ngunit maging handa na lamang, class. At panghuli naman ay huwag na huwag niyong i-skip ang video dahil nga may code akong inilagay, no? Nalilitaw sa kabuuan ng video sa bahaging ito. At gaya na rin ng sabi nakin kanina na ito ay magsisilbing inyong attendance para sa araw na ito. So nakuha lamang ba, class? Alam kong yakang-yaka niyo yan. Kaya naman ay magpatuloy na tayo. At narito ang ating mga layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapaliwanag ang kahulugan, kahalagahan at mga uri ng makrong kasanayan sa panonood bilang kasanayang pangkomunikatibo, na isa sa puso ang iba't ibang dulog, estratehiya at teknik sa pamamagitan ng aktibong panonood at partisipasyon, at nakakasuri ng isang video na tumatalakay sa napapanahong isyo sa lipunan sa pamamagitan ng isang reaksyong papel. Alam kong makakamtan natin ito, class, no? Sa pamamagitan ng, ano nga yung pera? Ano nga yung ibig sabihin ng pera? P para sa inyong partisipasyon, E para sa inyong enerhiya, R para sa inyong respeto, at A para sa inyong aktibong pakikinig o panunood. Naway, class, no, na mag-uuwi ako ng maraming pera na handog ninyo. Ngayon, class, ay dadako na tayo kung ano nga ba ang kahulugan ng panunood. No? So, sa batayang kaalaman, ang makrong kasanayan sa panunood ay tumatalakay sa kakayahang mag-analisa at tumukoy sa mga nilalaman ng mga bagay na pinanood. No? So, ikaw ay sumusuri sa mga bagay na nais iparating sa iyo o yung mensahe na nais iparating sa iyong pinanood. Hindi ka lamang basta-basta nanonood kung ito ay iyong pinag-iisipan kung ano nga ba ang iyong pinapanood. No? So, kabilang dito ang pagsaalang-alang sa mga elemento ng sinematografiya,
naratibo at mensahe upang maunawaan ang mas malalim na kahulugan ng pinapanood. So, hindi ka lamang magtitingin sa isang perspektiba, kundi dapat ay tingnan mo rin yung iba, yung ibang katulad ng sinematografiya, kung ano yung nais na iparating nito, yung naratibo at ang mensahe ng iyong pinapanood. So, dapat maging alerto tayo sa panonood. Dapat gamitin natin ang ating critical na pag-iisip upang tuluyang makuha ang nilalaman ng ating pinapanood. Ngayon naman ay dadako tayo sa kahalagahan ng panonood dahil atin nang nalaman kung ano nga ba ang kahulugan ng panonood. Ngayon, ang kahalagahan ng panonood. So, ang panonood ay may malaking papel sa ating pang-araw-araw na buhay dahil ito ay nagbibigay impormasyon, aliw at edukasyon. Tama naman dahil sa ating pang-araw-araw na buhay ay talagang nagagamit natin ang ating makrong kasanayan sa panonood. Kahit saan man tayo mapunta ay dala-dala natin ito, di ba? So, ang pagtuloy na paglinang sa makrong kasanayan sa panonood ay una, napapaunlad ang kakayahang mag-interpreta at napalawak ang kaalamang pangkaisipan at pangunawa, So, sa kakayahang mong ito ay mas magiging malalim ang iyong pagsusuri, sa iyong kaalaman sa pangkaisipan o ang iyong critical thinking skills, So, hindi ka lamang basta nanood lamang sa iyong pinanood, kundi pinag-isipan mo talaga na ito ng critical o ng mabuti. So, ito ay iyong mapapaunlad kung ipagpapatuloy mong paglinangin ang iyong makrong kasanayan sa panunood. Pangalawa naman, class, ay mapaunlad ang kakayahang mangilatis o magsuri sa katotohanan ng isang bagay. Tama, class, Lalong-lalo na ngayon na talamak na talaga ang mga fake news, Unang halimbawa dyan ay sa social media, So, mapapaunlad natin ang ating kakayahan na mangilatis, Huwag na huwag tayong bastang maniwala lamang sa ating mga napapanood. Dapat ay mag-fact check tayo, Alamin talaga natin, suriin natin ng mabuti kung ito nga ba ay katotohanan o pawang gawa-gawa lamang, class, So, yan ang pangalawang patuloy na paglinang sa ating makrong kasanayan ng ating makukuhang benepisyo. Ikatlo naman ay magiging mulat sa katotohanan sa buhay. Tama, class, So, sa paggamit ng ating makrong kasanayan sa panunood, talagang makikita natin ang realidad ng ating buhay na hindi na tayo basta bata na lamang na madadala pa ng mga sabi-sabi o ng mga salita, class, So, dapat gamitin natin, imulat natin ang ating mga mata sa realidad kung ano nga ba ang katotohanan. At panghuli, class, ay ito ang paraan upang maging mabilis at mabisa ang pagtuturo. Tama, class, dahil naririto na tayo sa 21st century, kung saan ay talagang ginagamitan na ng iba't ibang makrong kasanayan ang pagtuturo upang mas magiging mapadali ito at saka naman mas magiging engganyo. So, yun yung mga kahalagahan ng panunood, class, So, naway inyo lamang itong naintindihan, hindi lamang basta-basta naintindihan, kung hindi maging ay naisapuso ninyo ito, class. At para naman malaman ko na talagang mayroon kayong naintindihan batay sa aking tinalakay na kahalagahan ng makrong kasanayan sa panunood, ay syempre, class, hindi mawawala ang aking sorpresang aktibidad o ang aking sorpresang pagtatanong. So, narito ang inyong katanungan, class, So, batay sa kahulugan ng makrong kasanayan sa panunood, gaano ito kahalaga sa pag-unawa ng impormasyong ibinabahagi sa iba't ibang media? Ipaliwanag ang iyong sagot. So, class, para sa mag-aaral na sasagot ng katanungang ito, ay gumamit ako ng isang random name picker, So, ang gagawin nyo lamang dito ay papanoorin nyo kung yung number na makukuha, o yung numero na makukuha ay katumbas ng numero ninyo sa inyong attendance. Yes, class, wala kayong takas dahil mayroon akong kopya ng inyong attendance. Kaya naman ay maghanda ka na, mag-aaral. At ito nga po pala, class, ay
think, pair, and share na strategiya kung saan ay dalawa kayong mag-aaral, no, sa isang katanungan. So, nasa sa inyo na lamang kung sino ang sasagot sa comment section at kung sino yung hindi sasagot, no. Ngunit sa pagsagot nyo sa comment section ay ilagay niyo ang pangalan ninyong dalawa para malaman ko na talagang may ambag yung isa, no, na hindi pinabayaan lamang yung isang kapares, no. So, class, sino kaya ang swerteng kapares na sasagot sa ating unang special na katanungan ngayong araw? Magaling, ikaw mag-aaral 27 at mag-aaral 26, no? So, aasahan ko na magko-comment kayo ng inyong kasagutan ukol sa aking katanungan, class, no? So, maghihintay ako, class, kay mag-aaral 27 at mag-aaral 26. Magtulungan kayo, class, no? Huwag pabayaan ang isa't isa, no? So, ngayon, class, ay syempre magmo-move on na tayo, class, no? So, dadako na tayo sa iba't ibang uri ng panonood. So, mayroon tayong iba't ibang uri ng panonood. Ito ay, una ay yung diskriminatibo. So, ang paggamit ng opinion o prejudice sa panunuri. No, sa unang uri ng panonood, class, no, ang diskriminatibo ay ito ay gumagamit ka ng sariling opinyon, no, sa pagbibigay husga sa isang palabas o mensahe o sa iyong mga napanood. Hindi mo ito sinuri ng malalim ang detalye, ngunit madalas ay nakabatay lamang sa iyong personal na paniniwala. So, parang own opinion nyo lamang ito, class, no? Own paniniwala nyo lamang ito. Wala kayong pinagbabasihan, kundi ang inyong sarili lamang, no? Sa inyong paghuhusga o pagsusuri. At iyon ang diskriminatibo, ang unang uri ng panonood. Pangalawa naman, class, ay ang casual o panlibang. Ito ay yung informal na pamamaraan at hindi nagbibigay focus sa detalye. So, ang casual o panlibang na panonood, class, ay informal at para lamang sa aliw, no? Hindi ito binibigyang pansin, excuse me, class, ang mahalagang detalye o mensahe ng palabas. Basta lamang ay masaya siya sa kanyang nakikita. Parang yung mga cartoons, class, no? Yung halimbawa ng cartoons ay hindi ka nag-ano sa anong nais na iparating ng cartoons, ngunit basta't nasisiyahan ka na manood ng palabas na cartoons, ay napapabilang ito sa casual o panlibang. Yes, class. Pangatlo naman, class, ay tungkol sa komprehensibo. So, nagpapahalaga lamang sa mensahe at sa iba pang detalye. So, comprehensive, no? Ito ay nakatuon sa kabuuang mensahe at ibang detalye ng palabas, no? So, sa mensahe, ito nakapokus, class, no? At sa iba't iba pang detalye. So, pinahalagahan nito ang lahat ng aspeto upang maunawaan ang nilalaman. So, hindi lamang siya napopokus sa isang aspeto, class, kundi ay nagpo-focus din siya sa ibang aspeto upang talagang maunawaan niya na ito ng mabuti, no, sa detalye ng palabas, no. Ito ang komprehensibo. At panghuli naman, class, ay ang critical, no, gumagamit ng pagbubuo ng hinuha mula sa mga detalye upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang na panood. So, ang critical na panonood, class, ay gumagamit ng pagbubuo ng hinuha. Kino-connect niya, class, yung mga dots o yung mga detalye. Para siyang detective, class, ganon, no? So, para sa isang masusing pagsusuri, no, class, no? So, talagang ang critical is hindi niya pinapalagpas yung mga small details, yung mga maliliit na detalye. Talagang hinahanap niya ito at iko-connecta para may mabuo siyang masusing pagsusuri. So, ang layunin naman nito, class, ay maunawaan at masuri ng buo ang paksang na panood, class, no? So, critical from the word itself, critical, no? So, talagang walang pinapalagpas, class, no? So, yung mga detalye ay konekta sa isa't isa. At yun, class, ang apat na uri ng panunood, class, no? So, diskriminatibo, casual o panlibang, komprehensibo, at critical, class.
Ngayon naman, class, ay dadako tayo sa mga layunin sa panunood. So, syempre, class, hindi ka lamang basta-basta nanonood na lamang, no? Meron kang layunin kung bakit ka nga ba nanonood. Una, class, ay yung para sa libangan, no? So, nakakaranas ng saya at aliw at isa sa pangunahing dahilan ng maraming tao. Yes, class, talagang ito yung isa sa ating mga dahilan kung bakit ka nanonood, no? Gusto mo lang sumaya, no? Baka may problema ka o baka gusto mo lamang ibaling ang iyong atensyon, no? So, para malibang ka, no? Para makaramdam ka ng saya at aliw. So, ito yung una-unang layunin sa panonood, class. Kasunod naman, class, ay ang para sa edukasyon. So, nagsisilbing kasangkapan upang maipakilala ang mahalagang kaalaman at impormasyon. Yes, no? So, para sa edukasyon, sa panahon ngayon ay maraming ng mga nagsulputang mga educational videos, di ba, class? So, para sa edukasyon, para mayroon kang mga makuhang mga mahalagang impormasyon, class, no, na talaga namang nakakatulong sa iyo bilang isang estudyante. At pangatlo at panghuli ay ang para sa pagsusuri. Ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa ng mga tema at mensahe, no? So, para suriin mo ang isang pelikula ay nanonood ka talaga, no, na hindi mo pinapalagpas ang mga detalye para lubusan mo itong maunawaan kung ano ang tema nito at kung ano ang mensahe, class, no? So, para sa pagsusuri. So, iyon, class, ang tatlong layunin kung bakit ang mga tao ay nanonood, class, no? So, talaga namang maintindihan natin ito ng lubusan, class, no? Kung makikinig lamang kayo at syempre ay magiging matanglawin. Ang pagiging matanglawin. So, class, ay syempre hindi mawawala ang aking kalawang inihandang aktibidad o katanungan, class. Para naman malaman ko talaga na naririto pa kayo, no? Hindi nyo ako iniwan sa ating pre-recorded discussion, class, no? So, narito ang aking ikalawang katanungan at ang mechanics pa din, class, ay ganoon pa rin, no? So, meron din akong inihanda na name picker o numero picker na lamang at kung anong numero ang siyang lalabas ay mag-iugnay nyo ito sa inyong attendance, class, no? Kung sino yung number 1 sa attendance ay siyang sasagot. At huwag ding mag-alala dahil pares din ito, no? So, swerteng magkapares, class, no? So, narito ang katanungan sa ating ikalawang swerteng magkapares. So, anong uri ka ng manunood na papabilang at bakit, no? So, inyong balikan. Alam kong nakikinig kayo, no? So, kung ano yung uri ng mga manunood, no? So, at ang swerteng kapares na sasagot ay kayo ang sasagot, kapares 1 at kapares 3, no? So, aking aasahan ang inyong kasagutan sa ating comment section. At huwag na huwag kayong tatakas, class, dahil mayroon akong inyong attendance sheet, no? So, meron akong listahan ng inyong attendance, no? So, huwag din kayong mag-alala sa mga sasagot dahil, of course, meron tayong karagdagang puntos para riyan. Ngayon ay magmo-move on na tayo at magpapatuloy tayo sa mga dulog at simulain sa pagtuturo ng makrong kasanayan sa panonood. So, ang iba't ibang dulog na ito ay kailangan upang maging epektibo ang pagtuturo sa makrong kasanayan sa panonood. So, narito ang 5 dulog, class, no? So, at atin itong iisa-isahin upang talagang maunawaan natin ito ng mabuti. Ninyo ito ng mabuti. Una, class, ay ang interaktibong pagtuturo. Yes, class, no? So, interaktibong pagtuturo. Ito ay nag-uudyok ng aktibong partisipasyon mula sa mga mag-aaral.
makakatulong ito sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa habang hinihimok ng mga mag-aaral na magtanong at makipag-ugnayan. Sa interaktibong pagtuturo class ay gagamitin nito ng engagement o yung pakikasalamuha mo sa iyong kapwa mag-aaral class, no? So, upang kayo ay makabuo ng malalim na pag-unawa ay talagang makikipag-ugnayan kayo sa isa't isa, no? So, inyong ibabahagi kung ano ang inyong opinyon tungkol sa paksang ito, paksang iyan, at maaari rin kayong magtanungan. So, talagang ang interaktibong pagtuturo, no, ay may malaking papel sa ating student engagement ng mga mag-aaral dahil dito kayo natututo. Hindi lamang kayo natututo sa guro, kundi maaari rin kayong matuto sa inyong kapwa, estudyante o mag-aaral. At yon ang una nating dulog at simulain, ang interaktibong pagtuturo. Ngayon naman class ay ang pangalawa ay dulog sa pagsama ng teknolohiya. Nagbibigay ng mas nakakaingganyong karanasan sa pagtuturo. Yes, class, dahil tapos na tayo sa sinaunang panahon, no, nga chalk at papel lamang yung ating ginagamit sa pagtuturo. Ngayon, class, no, ay nasa modernong panahon na tayo kung saan laganap na ang ating mga teknolohiya, no? So kagaya isang epektibong halimbawa nito class, no, ay yung ginamit ko na teknik sa pagkuha ng mga mag-aaral upang malaman kung sino yung makakasagot, no. Gumamit ako ng random name picker, no. So isa ito sa mga website na talagang umusbong sa panahon ngayon ng teknolohiya, no. At isa rin sa mga dahilan kung bakit nararapat natin itong isama dahil mas nakaka-enjoy ito, no, o nakakainganyo sa ating mga mag-aaral, no. So hindi naboboring yung mag-aaral habang sila ay may natutunan. Para bang enjoying while learning yung mga mag-aaral class, no. At upang makibagay na rin tayo sa nagbabagong mundo ng pagtuturo. Yes, class. So mahalagang inyo itong tandaan at naisama talaga ang teknolohiya sa pagtuturo. Pangatlo namang dulog class ay dulog komunikatibo. Ito ay nakatuon sa tunay na komunikasyon habang nanonood, no? So, sa makrong kasanayan sa panonood class ay hindi lamang tayo talagang magfo-focus sa sa mensahe, kundi pati na rin sa mga salitang kanilang nilalabas, no. So may mga salita silang mga bokabularyo na hindi natin alam at sa ganong paraan class ay mayroon tayong natututunan, di ba class? May bago tayong mga natututunan, no. So iyon ang dulog komunikatibo. At ang pang-apat na dulog naman class ay ang dulog konstruktivista. So, ang dulog na ito ay pinapalakas ang sariling pagbuo ng kahulugan ng mag-aaral habang nanonood. Yes, no? So, habang ikaw, class, ay nanonood, talagang mas mapapaunlad mo pa o mapapalinang mo pa ang inyong critical na pag-aanalisa, class, dahil ikaw yung bubuo ng mensahe o yung magbibigay kahulugan sa iyong pinapanood, no. So halimbawa nito ay bibigyan ko kayo kanina sa ating paunang aktibidad, no, na binigyan ko kayo ng 3 clips at ninanais ko na magbigay kayo ng inyong sariling opinion sa kung ano ang mensahe na nais iparating ng 3 clips na ito, class, no. So iyon ay ang isa sa mga halimbawa ng dulog konstruktivista. Hinahayaan kayo ng guro na gumawa ng sarili ninyong pagpapakahulugan sa inyong pinapanood, class. At panghuli naman, class, ay ang dulog estetiko. Yes, class, dulog estetiko. Hindi lamang aesthetics na para sa fashion, no? So ito ay tumutukoy sa sining at estilong visual, cinematography, editing, sound, lighting, acting, at mood. So, kabuuan talaga ang dulog estetiko, class. Dapat din ninyong tutukan ang sining, no, sa paggawa ng panonood, kung ano yung
cinematography nila, yung movement ng camera, yung editing at yung sound, maging ang lighting, acting at mood. Dahil ang lahat ng ito, class, no, ay talagang pag pinag-isa mo sila ay mayroong magandang resulta. Kagaya lamang ng mga pelikula, class, diba? Pag, lalo na, halimbawa ay yung horror, class, no? So, yung horror dapat yung mood talaga ay parang mabigat na nakakatakot. Pero pag ginawa nyo yung sound ay yung funny sound. So, ano yung mangyayari, class? Diba? Hindi na siya magiging kakatawanan. So, nalarapat lamang talaga, class, na iugnay yung mga sining, yung dulog estetiko sa kung ano yung ating pinapanood, class, upang talagang ating maintindihan ng ang kabuuan nitong mensahe. No? So, yun, class, ang dulog at simulain sa pagtuturo ng makrong kasanayan sa panonood. No? Huwag niyong kakalimutan yung mga dulog, class, dahil talagang magagamit mo ito as guro sa hinaharap, class. No? So, at of course, class, no? So, upang malaman ko na mayroon kayong natutunan sa ating dulog at simulain, ay ano pa nga ba, class? May inihanda na naman akong panibagong katanungan at ganoon pa rin ang ating mechanics, no? So, sa ikatlong maswerteng kapares, narito ang inyong katanungan, class. Ano nga ba ang kahalagahan sa pagpili ng wastong dulog? Aking uulitin, class. Ano nga ba ang kahalagahan sa pagpili ng wastong dulog? At ang maswerteng kapares ay si kapares number 4 at 7. Congratulations, no? Aasahan ko na magko-comment kayo sa inyong mga kasagutan. Yes, class. At ngayon, class, ay dadako na tayo sa estratehiya at teknik sa pagtuturo ng makrong kasanayan sa panonood. So, mayroon talagang iba't ibang estratehiya at teknik sa pagtuturo ng makrong kasanayan sa panonood upang mas maging epektibo itong maunawaan ng mga mag-aaral. So, mauuna tayo sa estratehiya, class, no? So, ang unang estratehiya, class, ay ang paggawa ng mga aktibidad. Dapat nakabatay sa mga tampok na nilalaman ng panonood, no, class, no? So, ang estratehiyang ito, ang paggawa ng mga aktibidad, ay dapat na iugnay mo talaga ito sa mga napanood ng mga mag-aaral, no? Hindi yung parang hindi magkaugnay, bitaw, hindi siya connected, class, no? So, dapat pag pinapagawa mo sila ng aktibidad, class, at ginagamit mo ang makrong kasanayan sa panonood, ay talagang iniugnay mo ito dahil ito ay nakakapaglinang sa kanilang critical na pagsusuri sa kanilang makrong kasanayan sa panonood. Pangalawa naman, class, ay ang pagmamodelo o modeling strategy. Ito ay yung ipinapakita muna ng guro ang tamang paraan ng pagsusuri ng panonood upang gayahin ng mga mag-aaral. Para itong what I see, you do, I watch, I do, you watch. Parang ganun, class, no? So, parang pinapakita mo na ng guro kung ano nga ba talaga yung dapat gawin. So, halimbawa, class, ay pinagsuri kayo ng guro na patungkol sa pelikula, no? So, kung ano yung mga elemento nito. Bago kayo magsuri, ay ang guro muna ang mauunang magsuri. Para naman ay may kaalaman kayo sa inyong gagawin, no? So, I do bilang guro, kayo na mga mag-aaral ay I watch. Tapos kapag kayo naman yung I do, ang guro na naman yung I watch. Yes, class. So, yun ang pagmomodelo o modeling strategy. Pangatlo naman ay kolaboratibong pagtuturo. Yes, class. Ito ay pinaka-effective para sa isang klase, no, para walang maiwan, no, na yung mga mahiyain, ayaw magsalita, ganon, ay talagang mayroon silang makakasalamuha na yung mga maiingay, no. So, isinasagawa ang group analysis,
per discussion at collection interpretation habang o pagkatapos ng panunood. Para itong groupings class, no? So, parang one for all for one. So, para mayroon kayong pagtutulungan ba? Hindi lamang yung nag-ano kayo na, ako lamang dito, siya rin doon. Pinapabayaan niyo yung isa't isa, hindi ganun class. So, sa kolaboratibong pagtuturo ay kayong lahat ay sabay-sabay na umaangat, sabay-sabay na natututo. Yes, class. Yun ang ating pangatlong estratehiya. Para naman sa ika-4 na estratehiya ay ang integratibong panonood. No? So, pinag-uugnay na ang panonood sa pagsasalita, pagsulat, pagbasa at pakikinig. Talagang inuugnay ito sa iba't ibang makrong kasanayan class. Yes, no? Dahil hindi naman natin talagang nagagamit ang ating makrong kasanayan sa panonood kung wala ang mga ito, no? So, talagang parang meron na kayong mga natutunan noon na ating pang mas dadagdagan gamit ang makrong kasanayan sa panonood. Panglima naman class ay ang critical na panonood. So, pinauunlad ang kakayahang suriin ang mensahe, bisa at ideolohiyang nasa video o pelikula. So, batay sa aking nabanggit kanina, no, na ang critical na panonood ay talagang sinusuri mo ng mabuti ang bawat detalye. So, isa ito sa mga estratehiya para sa makrong kasanayan sa panonood para talagang maunawaan mo ang mensahe o nais ipahiwatig para sa iyo class. So, yun class ang 5 estratehiya na aking nabanggit para sa epektibong pagtuturo ng makrong kasanayan sa panonood class. No? So, maaari nyo itong gamitin kapag kayo na naman ang gurong nagpapakitang turo class, no? So, dapat ay hindi nyo talaga ito kakalimutan, kundi babaunin nyo ito bilang sandata, no? Dahil kayo pa lamang ay nasa ikalawang taon ng kolehiyo, ay meron pa kayong maraming oras na talagang inyong pagdadaanan ng class, no? Ay babalik pa rin kayo rito, no? Sa inyong mga natutunan nung kayo pa lamang ay nasa pangunahing antas ng kolehiyo at ikalawa class. So, nararapat talaga class na huwag nyo itong kakalimutan, kundi inyo itong babaunin. Ngayon naman class ay dadako dahil tapos na tayo sa estratehiya ng panunood class, ay dadako tayo sa teknik sa pagtuturo. Yes class, ngayon ay una ay think, pair, and share. Alam kong hindi na ito bago sa inyo, diba class? Gaya na lamang ng ginawa ko sa ating mga katanungan, diba? Yung dalawang pares, no? So, talagang mag-uugnay yung kanilang pag-iisip class, no? So, think, pair, at kanila itong isi-share sa ating comment section. So, ito ay nagbibigay daan sa mabilisang pagproseso ng impormasyon sa pamamagitan ng peer collaboration. Yes, no? So, halimbawa na lamang sa larawan, no? So, yung batang lalaki at batang babae ay nagtutulungan, no? Para mabuo nila ang puzzle. So, ganon din yung ginawa ko sa ating aktibidad ng mga katanungan, no? So, sa ating mga surpresang aktibidad na talagang masosurpresa kayo dahil hindi nyo alam kung sino sa inyo ang sasagot. Yes, class. Pangalawa naman sa teknik sa pagtuturo ay ang viewing guide questions. So, ito ay yung mga tanong na gumagabay sa focus ng mag-aaral habang nanonood. Yes, no? So, binibigyan mo sila ng mga mayroon silang gabay na mga katanungan habang nanonood. Diba? Parang yung sa class, sa pag-observe class, may binibigay na guide questions. So, parang ganun class, no? Para talagang habang may mga katanungan kayo sa panonood class ay masasagot nyo yung nasa guide questions habang kayo ay nanonood, na hindi lamang basta kayo ay nanonood ng basta-basta, kundi talagang ginagabayan kayo ng mga guide questions, no? So, para iwas na rin sa misinterpretation o interpretation yung
maling pagkaka-interpreta ng mensahe, class. At pangatlo, class, ay yung graphic organizers. Alam ko din na hindi na bago ito sa inyo, no? So, tumutulong sa pag-oorganisa ng impormasyon mula sa napanood. So, epektibo ito, class, kung gagawa kayo ng buod, no? So, halimbawa ay yung simula, gitna at wakas ng isang kwentong iyong napanood, no? So, kapag gumamit kayo ng graphic organizer, talagang madali nyo lamang makikita kung saang bahagi na papabilang ang inyong napanood, class, no? So, yun ang paggamit natin ng graphic organizers. At para sa panghuli naman, class, ay ang freeze frames, no? Freeze frames, ito ay yung pinapatigil ang eksena upang bigyang diin ang mahalagang detalye, simbolismo o kilos. Yes, class. So, halimbawa nito, class, ay meron kayong pinapanood na pelikula, class, no? At narito na kayo sa climax, no? Nasa pinakataas na bahagi na, no? At pinatigil yung video o yung pelikula na inyong pinanood. Bakit? Para inyong itong masuri talaga ng malalim, no? Yung eksena na yon, kung ano nga ba yung kilos na ipinapahiwatig ng mga tauhan at kung ano rin yung mga simbolismong kanilang ipinapahiwatig. So, parang freeze frames yung, freeze muna natin yan. Yung mga detalye yan, dapat natin tingnan. Ganon, class, no? So, yes, mahalaga din ito sa technique sa pagtuturo. Yes, pero medyo time consuming siya, class, no? Dahil talagang hinihintay nyo na matapos muna yung pagsusuri ninyo bago nyo matapos yung kabuuang pelikula, class, no? So, yun yung freeze frames. At yun ang ating mga technique sa pagtuturo. Ano nga ulit yung una? Ito ay yung think, pair, share. Pangalawa ay yung viewing guide questions. Pangatlo ay yung graphic organizers. At pang-apat ay yung freeze frames. Yes, class, no? At syempre, no, hindi mawawala ang aking sorpresang katanungan para sa espesyal na magkapares, class. Yes, para sa ating espesyal na pares, para sa inyo. Alin sa mga estratehiya at teknik ang pinaka-epektibo at bakit, no? So, para sa inyo, class, kung alin sa estratehiya at teknik ang pinaka-epektibo at bakit. At ang mahiwagang magkapares na sasagot ay magkapares numero 14 at 17. Yes, aasahan ko yung kasagutan, class, ha? Patungkol sa katanungan. Ngayon, class, ay dadako na tayo sa paraan ng pagtataya sa makrong kasanayan sa panunood. Yes, class, mayroon itong mga paraan sa pagtataya gamit ang makrong kasanayan sa panunood. Una, class, ay ang observation checklist. So, naglalaman ng gabay na tanong o panmantayan habang nanonood, no? So, ang paraan na ito, yung observation checklist, ay ginagamit bilang paraan ng pagtataya sa panunood upang sistematikong masuri ang antas ng pag-unawa, partisipasyon at reaksyon ng estudyante habang manonood. Excuse me, class. So, halimbawa na lamang, class, no, ay inutusan kayo ng inyong guro na manood ng isang pelikula, class, no? So, alam nyo na meron observation checklist ang si ma'am ninyo, no, na talagang pinagbabatayan sa inyong mga kilos, sa iyong pag-unawa, no? So, sa pamamagitan nito, class, ay makikita ni ma'am o ng guro ninyo kung ikaw ba ay aktibong nakikinig o nagtatanong o nagtatala o yung nagno-notes, class, at nagbibigay ng angkop na opinion sa pagsusuri. So, parang ito yung kanilang guide kung yung mga mag-aaral ba ay talagang angkop ang kanilang pinapakita na kilos sa panunood, class, no? So, yun yung observation checklist. Paraan ng pagtataya gamit ang observation checklist. Yes, class. Kasunod naman ito, class, ay ang performance task. Yes, class, no? So, high school pa lamang, class, no, ay talagang naririnig na ninyo yung salitang performance task. At alam kong
Nakaka-stress ito pakinggan, class, no? Ngunit ang performance task, class, ay naitataya dito ang pag-unawa, interpretasyon, critical na pag-isip at kakayahang magpahayag. Yes, class, no? So, ito ay nakabatay sa actual na gawain o output, class. Yes, meron kayong ipapakita na output matapos ang panonood. So, halimbawa nito, class, ay yung pinapanood kayo ng pelikula at nais sa inyong guro na i-roleplay nyo ito, class. Yes, no? So, isa ito sa talagang kadalasang ginagamit ng mga guro, class, na paraan upang mataya ang estudyante, no? So, isa ito sa ginagamit na paraan upang malaman ng mga guro kung talagang may natutunan ang estudyante, no? Yung pagbibigay ng performance task, no? So, nataya dito ang inyong pag-unawa o interpretasyon, ang inyong critical na pag-iisip at kakayahang magpahayag sa inyong pinapakita, no? Natutunan ninyo at naobserbahang detalye. Yes, class, sa performance task. At pangatlo naman at panghuli, class, ay yung rubric-based assessment. Yes, no? So, mayroong pamantayan sa inyong ginawang aktibidad, class. So, binibigyang diin ang nilalaman, lalim ng pagsusuri, organisasyon ng ideya at presentasyon. So, sa rubric-based assessment, class, ang pagtataya ay nakabatay sa malinaw na pamantayan. So, binigyan muna kayo ng pamantayan ng inyong guro kung ano nga ba yung mga nais niyang makita sa inyong output, no? Sa inyong output. Halimbawa naman dito is yung nilalaman, orihinalidad, organisasyon, kalidad ng presentasyon, pagkamalikain, yung mga ganun, class, no? Dahil kung may rubric-based assessment, class, ay talagang pulido yung magiging resulta ng inyong o yung magiging score ng inyong aktibidad, class. Dahil hindi lamang basta-basta gawa ito ng guro, kundi mayroon silang pinagbabasihan. At iyon, class, ang tatlong paraan ng pagtuturo sa makrong kasanayan ng panonood. Ano nga ulit yung una? Observation checklist. Pangalawa ay yung performance task. At panghuli ay yung rubric-based assessment. Yes, class, no? So, para naman sa ating special na katanungan pa rin, no? Dahil alam ko na medyo mahaba-haba na ang aking kinalakay ngayon at mahalaga ito upang malaman ko kung hindi nyo ito in-skip o kung talagang nanonood kayo hanggang ngayon. Hindi lamang basta nanonood, kundi inuunawa at iniintindi ang aking mga ibinabahagi sa inyong class. Yes, so narito ang inyong katanungan, class. So, paano mo matutukoy kung epektibo ang isang paraan ng pagtataya? Yes, class, no? So, paano mo matutukoy kung epektibo ang isang paraan ng pagtataya? At ang ating special na pares na sasagot ay sina pares 34 at 36. Yes, aasahan ko ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Yes, class, no? I-check ko na kung sino yung mga mag-aaral na sasagot, no? Dahil humingi ako ng inyong class record o kopya ng inyong section. Yes, class, no? So, sa kabuuan, class, no, ang maayos na pagpili at paggamit ng angkop na paraan ng pagtataya ay nagbibigay daan sa mas epektibong pagkatuto at pagpapalalim ng kakayahan ng mag-aaral. Yes, na so kung talagang swakto o ugnay yung paraan ng pagtataya ay doon malalaman ng guro kung talagang epektibo nga bang natuto ang mga mag-aaral at kung talagang nalinang ang kanilang kakayahan sa makrong kasanayan sa panunood, class. Yes, class, at narito ang pinakahuling katanungan, class, no? So, pinakahuling katanungan ito, class. So, paano mo para sa inyong pagpapahalaga sa ating paksa na makrong kasanayan sa panonood, class?
paano mo magagamit ang kasanayan sa panonood upang maipahayag ang inyong saloobin at makakatulong sa pagpapabuti ng lipunan. Aking uulitin, class. Paano mo magagamit ang kasanayan sa panonood upang maipahayag ang inyong saloobin at makakatulong sa pagpapabuti ng lipunan? No, so at ang swerteng magkapares ay sina Pares, pangalawa at ikalima. Yes, class. No, so aasahan ko ang inyong kasagutan, class, ha? No, so naway sagutan nyo ito ng hindi lamang basta sagot, kundi base sa inyong natutunan mula sa aking ibinahagi, class, no? So ang makrong kasanayan sa panonood, class, ay mahalagang bahagi ng pagkatuto sa wika at komunikasyon. Dahil nga, araw-araw natin itong ginagamit sa ating buhay, no? So, maging sa ating pagising at maging sa ating pagtulog, class. Bago tayo matulog, class, ginagamit natin ang ating makrong kasanayan sa panonood. Sa pamamagitan ng epektibong pagtuturo at tamang estratehiya, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng kakayahang unawain, suriin, at bigyang kahulugan ang mga visual na mensahe. Yes, guys, no? So, atin naman itong malalaman kung epektibo nga ba ang aking naging pagtuturo sa inyo, class, kapag aking nang nabasa yung mga kasagutan. Kung may lalim nga ba ito at talagang binigyan nyo ng kahulugan ang mga katanungan na aking inihanda, class, no? Na hindi lamang basta-basta nyo itong binasa, kundi inyo itong inintindi at talagang sinuri ng mabuti, class. Yes, class. At yun lamang, class, ang ating paksa, ang ating talakayan ngayong araw, class. Yes, no? Sana naman ay marami kayong natutunan, class, at hindi lamang basta kayo natuto, ngunit maging nainganyo rin sa panonood at pakikinig sa aking inihandang pre-recorded discussion, class, no? So, sana ay nag-enjoy kayo habang mayroong natutunan, class, at sana ay umabot kayo sa ganitong kahaba ng ating talakayan, class, no? At para naman, class, sa inyong pagtataya ay oo nga pala, class, kung mayroon pa kayong mga katanungan o klarifikasyon, class, ay huwag mag-atubiling ilagay sa ating comment section dahil akin itong sasagutin ng buong puso, class. Yes, class, no? So, huwag na huwag kayong mahihiya, class, ha, dahil sasagutin ko naman ito, class, no? So, yun lamang muli, no? So, gaya na ngayon, class, no, ay dadako na tayo sa inyong pagtataya kung talagang naunawaan nyo ng mabuti ang aking tinalakay ngayong araw, class. Yes, class, no? So, para sa inyong aktibidad, class, ay panoorin nyo ang video na aking inihanda at sumulat ng hindi bababa sa 300 words. So, 300 words pataas sa pamamagitan ng reaksyong papel tungkol sa kalagahan at aplikasyon nito sa lipunan. At aking lamang ipopost ito sa G-Class, class, no? So, 11:59 ang magiging deadline. So, mamayang gabi, class, no? So, medyo mataas pa yung oras ninyo, class, sa pagbuo ng ating aktibidad, class. So, narito ang pamantayan, class, no? Nilalaman at organisasyon, 25 puntos. Orihinalidad, 15 puntos. Pagkamalikhain, 10 puntos na may kabuuang 15 puntos. Yes, class, no? So, naway inyo itong sagutan ng mabuti, class, no? At talagang gagamitin pa rin ninyo ang pagiging matanglawin para sa ating huling aktibidad, class. Yes, class, no? So, talagang gamit na gamit si Kuya Kim, no? Ang pagiging matanglawin. Yes, class. Para naman, class, sa inyong takdang aralin. Yes, hindi pa tayo nagtatapos, class, dahil mayroon pa kayong takdang aralin. Ito ay maghanda. Hala, ano yung ihahanda nyo, class? Maghandang magpahinga at ibuhos ang lakas para sa paggawa ng inyong lesson plan. Yes, class, no? So, ibibigay ko ang inyong oras para sa inyong takdang aralin para mapaghandaan ninyo na tuluyan ang inyong lesson plan. Dahil alam naman natin na hindi madaling gumawa ng lesson plan, class, no? Kaya,
naman, go lang class. So, laban lang mga guro sa hinaharap, no? So, yun lamang ang ating talakayan class, no? Naway naging makabuluhan ito at umabot kayo sa dulo ng ating pre-recorded discussion. Muli class, maraming salamat class, no? Ako nga po palang muli si Binibining Gina May Balani, ang inyong gurong nagpapakitang turo ngayong araw class. Maraming salamat class at hanggang sa muli.